Hello, hello, hello. Kumusta mga adlaw kantong tanan, makiksuon na makasampiya. So here we go again. Buhay Amerika Duterte loyalist magingon ga. Kung adunay nahidog mo tungod sa tumang kakapoy kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So time check, it is now 1:28 in the afternoon. Ano na po? 14th of September, Sunday na po, 2025 dito sa Brooklyn, New York. So ano ba pwede natin pag-usapan mga kasampiak, but before anything else, kayo inanyayahan ko na magsampiak mo lang itong muntik kong channel. So ito yung lagi kong masasabi na your health is your wealth, kasi aanhin natin yung yaman sa mundo. Pag meron tayong mga debilitating illnesses, hindi din natin ma-enjoy itong kahit anong positions tayo sa buhay natin. Kahit mayaman ka man or ano, wala. Baliwala din yung lahat. So your health is your wealth talaga. So yun lang yung pinaka best asset na pwede nating ipagmamalaki at pinaka ano talaga sa lahat, 'di ba? But anyway, alam naman natin yung mga kaganapan diyan sa Pilipinas. Ang lahat naman ay orchestrated para sa mga Duterte. Walang ginagawa yung administrasyon ngayon at yung mga subordinates nila kundi pabagsakin ang mga Duterte. Kahit si Tatay Digong nakakulong na doon sa The Hague, pilit pa rin nilang ano, kung baga walang puso itong administrasyon ngayon, itong lahat. Kung baga ano talaga ang tao, we were divided kasi ano talaga dahil sa sariling interest natin. Tapos ngayon itong mga kapalpakan sa flood control program lang, flood control projects na pilit nilang idadawit or isway ang atensyon sa mga gumagawa sila ng ibang issue or pilit nilang idiin sa mga Duterte na nangyayari or nangyari sa panahon nila. Pero gusto nilang i-ano talaga balikan ang mga Duterte. Yan yung dahilan mismo na iba tinanggal bilang Senate President si Chis Escudero at si Senator Marcolita bilang Blue Ribbon Committee dyan. Kasi sabi nga ni Chis Escudero, napangalanan itong itong dalawang na to be mentioned, ito si Saldico at si Romualdez. Pero alam natin, pag babagsak na talaga itong bansa, yung dalawang yan, maganon na yan, sinong magsisihan na yan. Kung baga, may itutulak talaga yan. Kung sa aeroplano pa, mababagsak na tong aeroplano, punong-puno na, may ihulog talaga sila. So anyway, ito yung nakakagalit din sa atin. Ang mga karamihan din sa mga nag-iimbestiga dyan sa kapalpakan ng flood control, sila pa mismo yung sangkot dyan, katulad ng mga congressmen dyan sa lower house. Tapos gusto nilang na may dawit sa upper house para kumbaga damay-damay na or para mailihis itong issue. Ganon yung gusto-gustuhan nila. So ngayon, kasi yan din yung dahilan na parang gusto na in-snatch nila yung Senate President at saka yung Blue Ribbon Committee. Kung kaya gusto nilang may dawit na mga senators talaga dyan. Tapos ngayon, balikan natin si Laila De Lima kasi sabi niya hindi siya satisfied dyan sa investigasyon dyan. Na hindi siya satisfied sa mga sinasabi or sinabi ni Diskaya, ni Corley Diskaya, ng mga Diskaya. Pero alam naman natin ito si Laila De Lima parang talaga na nagmamalinis na siya mismo ay may malaking bahid sa corruptions, yung walang dignidad talaga. Kasi ito si Laila De Lima, nagmamalinis siya, pero siya yung tinaguri ang drag queen sa Bilibid. Alam naman natin na nakulong yan dahil convicted siya diyan. Pero ang problema ngayon or hindi pa umuusad pa yung kaso. Pero alam naman natin na yung mga witnesses niyan pinatunayan talaga na siya talaga yung talaga diyan. Kasi sa panahon niya ni Tatay Digong, di ba siya, naihabla siya. Pero alam naman natin na pinalabas lang siya ngayon dahil ginagamit din siya ng administrasyon ngayon, lalo na ni Tambaluslos, para gagamitin against Tatay Digong. Kasi alam nila na talaga yan, may galit talaga yan kay Tatay Digong kasi nakakulong siya dahil dyan. So, at bukod pa man dyan, may bahid din na corruption si Laila De Lima. Lagi siyang
nagsasabi about sa confidential funds ni Inday Sara. Laging niyang sinasabi na ano, yung accountability. Pero siya mismo, nakalimutan yata niya na ano siya, DILG secretary siya. DILG ba? So, Justice Secretary, I mean. During the Aquino administration of 2010 to 2015. So, Aquino's term yun. So, nung Justice Secretary siya, no, meron niyang mga annual audits, mga, kasi sila mismo, meron yan sila mga confidential funds, meron yan sila mga fundings na dapat ma-accounted for. So, ngayon, nung 2015 sa annual audit, napag-alaman natin na si Laila de Lima, mayroong 125 million unliquidated cash advance. Kaya nasabi nga ni Marcolita, buti pa tong kay Inday Sara, yung ano niya, confidential funds niya or ano yung funds niya, piatos nga lang. Pero itong kay Laila de Lima, unliquidated cash advance. Kung baga, hindi natin malalaman, hindi malalaman ng tagakuha kung ano yung ginagamitan niya or anong ginagawa niya sa 120 million niya. Tapos meron din siyang 91.8 million na confidential funds na no disbursement vouchers. Kung baga, kasi pag may bibilhin ka, halimbawa isang bagay, so meron niyang procurement, yung mga papilis or mga dokumento na magpapatunay na ito ay binibili mo nito. Pero walang magpapatunay. Kung baga, di alam kung ano talaga yung nangyari dyan. So, ikaw mismo, Laila de Lima, nagmamalinis kaya. Sabi mo hindi ka satisfied. Hindi din kami satisfied, kaming mga Pilipino. Kung anong nangyari dyan sa confidential funds mo, yung unliquidated mo, at saka yung sangkot ka dyan sa drug queen dyan sa Bilibid. Na sinabi nila ni Kulangko, nila Sebastian, hanggang namatay na lang si Sebastian. Namatay daw sa COVID, hindi natin alam kung namatay ba sa COVID or pinatay ba talaga. So, yung lahat ng yun, correlated yan sa mga kay de Lima. Tapos, ikaw, nagmalinis ka. Sino ba to si de Lima? Sabi nga ni Tatay Digong, nag-helicopter. Alam natin si de Lima, involved sa drugs, involved sa corruptions. Involved din, wala ding dignidad kasi ito, mahilig, pati yung driver niya na link, sila si Dayan. Itong mga bodyguard niya, ito si Jonel. Kaya nga yan na lumabas yung naging viral or naging yung famous yung line na about Jonel. Ang isa naman sa nag-questions. Yung si Paduano, yung hindi na ngayon yung taga Alex Bungkayaw Brigade, yung magaling mag-contempt dyan sa lower house. Na ngayon hindi na nanalo. So siya yung nagtanong dyan about Jonel. So anyway, hindi na pag-usapan yan kasi na mataas na. Ito naman, pupunta tayo kay Trillanes. Ito naman si Trillanes, walang imik ngayon. Resilient siya ngayon sa mga nangyayari sa flood control. Pero pag may involved dyan sa mga Duterte, lalabas siya. Kasi alam naman natin hindi ito for the people, para sa mga taong bayan. Ito si Trillanes, kasi ang involved ngayon, itong amo niya, si Tambaloslos. Kung kaya hindi yan nagpapakita or hindi yan lumabas ngayon. Lumalabas lang yan si Trillanes pag may mga Duterte na ma-involved dyan. So yun yung dyan, katarantaduhan dyan. So, sabi pa nga ni Alan Peter Cayetano, nung panahon ni Tatay Digong, ang plano ni Tatay Digong magiging drug-free ang Pilipinas. Pero ang plano ng mga demonyo ay magiging narco-states tayo. Hindi naman sinasabi ni Tatay Digong na, sige, patayin mo yung mga drugista, gano'n. May yung pare nga si Sir sa Cebu, sabi niya, sa panahon ni Tatay Digong, kasi di ba may narinig tayo, si Tatay Digong sabi niya, pag marami ng preso, kahit papatay tayo 5 araw-araw. Pero salita lang yun niya. Pero alam niya, makatao talaga si Tatay Digong. Kasi sabi nga ng pare, doon panahon ni Tatay Digong, yung kasi nagbibisita yung mga pare doon sa sa mga bilangguan, sa presohan, sa jail. Nilakihan yung nila. Tapos nilagyan ng basta kung baga naisali itong mga jail sa mga build program ni Tatay Digong. Kung kaya mali or talaga salungat
yung mga sinasabi ng mga detractors ni Tatay Digong na mamamatay tao, ganun. Ayaw nyo lang talaga ang administrasyon ni Tatay Digong, ang mga Duterte, kasi alam nyo na pag ang mga Duterte nakaupo, matatamaan kayo kasi kayo mga kurakot, mga durugista, mamamatay tao, lahat na ng mga against para sa tao. Yun yung totoo dyan. Ultimo itong mga kaparian na kumukulikta din ng kumukulimbat din ng pira. Isa din yan. Kasi sila related din sa mga connected sa mga NP mga party list na nakapenetrate yan sa lower house. Tapos ngayon may tayo dito sa flood control. Si yung first district ng Quezon City, si Arjo Atayde. Kasi di ba may ibinalita, sabi nga ni Lacson, sabi ni si Lacson at si Bulagaan Soto na may nakikita daw yung mga resibo diyan sa yung mga pinuntahan or nilapitan ng mga contractors. Isa sa mga 15 na sangkot ng mga contractors. So ngayon may nakita ng mga video daw na ispatan na nakuhaan ng resibo niya tinatawag. Sila si Chis Escudero, si Rapi Tulfo, sila si Mark Villar, kasama yung isang government contractor. So sa tingin ko dyan, so alam naman natin or sinong nakakita ng video or picture, si Rapi Tulfo. Itong mga Tulfo din to may bahay dito nga corruptions Si Rapi Tulfo, alam naman natin yung PCSO, anong nangyari sa investigasyon na wala. Tapos yung CIS nila, di ba, yung taga-Benguet, sangkot din sa katiwalian. Tapos ngayon, ito si Rapi Tulfo, pinasal yung anak ng yung QM Builders, yung si Alan Kiranti ng Cebu. Isa sa ninong diyan, si Rapi Tulfo. So, yan yung sa tingin ko, baka yan yung hindi natin alam, yun yung nakita sa video na kasi malapit itong QM Builders kay Rapi Tulfo. So, itong mga Tulfo, kung kaya ngayon, tingnan nyo yung about sa flood control, parang chip shot lang yung mga Tulfo dyan Kung mag-aipitan na, ito lang mga contractors, bahala na, basta itong mga politiko, hindi madidiin, lalo ng mga yung taga lower house. Kung kaya't nagbabangay, nag-aaway yan na itong lower house at upper chamber. So sa tingin ko, sa mga ganun talaga, itong sa flood control, itong mga congressmen talaga, yung pinaka talaga dyan, involved dyan. Kasi hindi yan mananakaw pag hindi nila pinanakaw. So titingnan natin yung mga investigations about dyan. Tutukan natin yan. Tapos ngayon, itong mga Akbayan Party List, itong sila si Jokno, sila si Sindanya, Hontiveros, bakit pinayagan nila? Kasi kasama yung picture ni nagrarally yung nila, parang inunahan nila yung rally ng totoong rally ng sambayan ng Pilipino. So itong Akbayan Party List, nagrarally sila kasama yung mga kaparian about corruptions nitong itong flood control, pati nga yung pamangkin or apo ba yun ni Noynoy Aquino na parang Noynoy Abnoy din na parang meron silang nagagawa or nagawa sa bansa. Tapos ngayon mga utak NPA naman sila So ngayon itong Akbayan Party List ni Jokno, ni Kabayong Jokno, ni Ngiwing Sindanya at ni Hontiveros ng PhilHealth Queen, bakit hinayaan nila? Bakit inilagay nila kasama or katabi sa pictures ng mga diskaya si Inday Sara, si BP Sara at si Paulo Duterte. Tapos nandun pa si Engineer Henry Alcantara, yung sugarol na yung mahilig sa ghost project. So bakit nagaganito? Bakit sinama? Pero wala yung picture nila ni Tambaloslos, nila ni Saldico, na sila yung pinangalanan na pinakautak dyan. Bakit itong mga Duterte na wala naman silang kaalam-alam dyan, yun yung inilagay. Kumbaga gusto talaga nilang iswe ang totoong mga nangyayari. Gusto lang ipakita sa mga sambayan ng Pilipino na ito yung mga ang mga Duterte yung mga magnanakaw. Hindi na kami mauto dyan. Alam naman natin, alam na ng buong Pilipino, ng sambayang Pilipinas, yung totoong mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Yan yung totoo dyan.
Tapos dito may ano lang ako, there was also a video na nag-circulate na no, parang hindi pa ito masyadong matagal kasi matanda na si Tatay Digong dito. Nag-greet siya ng happy birthday kaysa ito yung bagong idol ko, ito si Kiko Barsaga. Sabi ni Tatay Digong na happy birthday. Counselor pa siya noong that time. Sabi ni Tatay Digong na you will rise as a great politician like your father. Kung baga nakitaan na pala ito noong panahon ni Tatay Digong na magiging potential na magiging mabuting ito. Sana ipagpatuloy mo yan Kiko Barsaga. Pagpalain ka ng Diyos na may kapal. Lagi mo lang labanan itong mga katiwalian. Ikaw yung nagmalakas loob dyan para labanan ito si Romualdez, si Saldico. Kung kaya't saludo tayo dyan. Tapos ito namang si Abante, natuwa tayo kasi may pumalag din ng mga reliyista. Sabi na ito si Atras Abante, utak hipon dahil hindi niya napaghiwalay yung tama at mali. Kung baga sa Maynila itong baha, sa Davao gusto niyang iimbestigahan kung kaya't utak utak hipon. Kaya yun. Kasi parang naghahalo ang utak at tae, yun yung ibig sabihin nun. At sinabi niya na hindi naman to binuto ng tao, totoo naman yan. Pero ba't nakaupo? Dahil alam naman natin na George Garcia tayo. Tapos meron pa mga balita itong about sa US, mag-reopen na yung Subic Bay, yung naval base nila, yung near China. So dadagdag pa yan sa problema natin. Ano na mangyayari sa bansa natin pag magkagira. Lugmok na nga tayo sa kahirapan. Pa tayo, ipupush pa tayo dyan sa interest ng Amerika para magkagira, tayo magiging kawawa dyan. Pero mas lalo akong pinabilib ni Barsaga talaga. Kasi pinahiya naman niya ulit ito si Bulagaan Soto. Kasi sinasabi ni Soto na, sinasabi niya na hindi ba daw naiisip ng mga tao na baka si Romualdez yung tuta niya. Sabi naman ni Barsaga, ganyan din yung isang pusa ko. Sobrang yabang, nakala mo siya yung amo, pero paglalapit agad, pag naglabas ako ng cat treats. Yung pagkain ba, yung treats sa pusa. Kumbaga, wasak at basag na naman si Soto, Bulagaan Soto. Yan yung totoo dyan. Kung kaya't hindi tayo believe dyan, yung lumabas yung pamangkin niya, yung nag-privilege speech doon para nagbuhat ng bangko doon sa lower house. Kung baga nakikita natin na maganda naman sana yung mga ginagawa niya dyan sa Pasig. Pero ba't hinayaan niya, gagamitin siya ng tito niya at ni Romualdez. So makikita natin na madidiktahan ito in the nearby future kung magiging leader ito. So wala din Tapos itong mga sorbe ngayon, hindi na natin mapagkitiwalaan. Lahat ng mga sorbe, hindi na ako nagtitiwala dyan kasi dahil nung panahon nga ni Marcolita, yung tumakbo siya, malayo siya, pero nasa panglima, pang-apat siya, di ba? Nananalo. At yung iba pang mga Duterte slate dyan na nanalo, mas malayo talaga. Mas lalo na si Marcolita. Hindi nga pinapasok nila Kumbaga bayaran din ng mga sorbe sites. Lalo na yung Octacor research yun. Tapos ngayon, si Bongbong Marcos, sa lahat ng mga nangyayari yung katarantaduhan, tumaas yung trust rating niya. 72%, tapos si Tambaloslos 58% na hindi man nga yan maka 1%. Si Sara naging na lang 53%. Hindi. Si Sara naging 58%. Si Tamba 62%. Tapos si Escudero mga 53%. Wala si Soto, di natin alam kung kailan ito nagsorbi kasi si Tito Soto ngayon lang yan lately naging Senate President, di ba? Pero hindi tayo maniniwala diyan. Kumbaga conditioning minds lang yan. Mind conditioning lang yan. Hindi tayo maniniwala diyan. Yung taong bayan galit na. Baka magiging Nepal o magiging next Indonesia na tayo. Yun. Tapos ngayon may mga lumalabas pang ibang mga panggulo. Itong director ng filmmaker si Love Diaz, sinabi niya si Vice Ganda daw patatakbuhin daw nila. Yan yung pantapat nila kay Sara Duterte sa 2028. Tapos pag nananalo daw, bababa daw siya. Kasi gusto nila sa lineup nila si Jokno, si Risa Intubiro, si Leni Robredo. Tapos
Pag nanalo na si Vice Ganda, ano na siya, bababa na siya para yung kataranta doon. Magaling na kayo dyan sa mga pelikula, pero pagdating dito sa totoong issue ng bayan at pagpatakbo ng ating bansa, wag na kayo sasali dyan. Wala kayong mga ano dyan. Ano ba itong talag katarantaduhan? Tingnan nyo ngayon, gusto nyo sisirain si Inday Sara, kayo nga yun nasisira dyan. Kayo nga yun nasira, lalo na si Vice Ganda, yung pag mamalabis niya, pag ano niya, kay Tatay Digong, di ba? Tapos dito din, ito si George Garcia, ang mga NPA, pinaupo na. Ito si Sara Iliago, itong party list ng Gabriela, bumalik na rin ngayon. So parang 3 seats na yata ng mga NPA dyan, ng mga party list, yung nandyan sa, nagpenetrate dyan sa Lower House. Kung baga, lumalaki at lumalago naman itong mga rebuilding ngayon, yung makakaliwa. Kasi nandyan na yung akbayan nila ni Contiveros, nila ni Jokno, sila man yan, sila Ngiwing Sindanya. Tapos, parang 2 yung kanilang sets dyan. Tapos, lagyan pa ng akbayan ngayon ni Ilago. Kung baka wala talaga itong administrasyon ngayon. Kung baka lahat sila kunayban sila. Kung baka ano na sila, sanib puwersa na sila. Para ano talaga against sa mga Duterte. Pero pag mapabagsak nila ang mga Duterte, yan, kung mapabagsak nila, sila na rin yan mismo ang mag-away-away dyan. Yan yung totoo. Pero sa ngayon, sanib puwersa sila dahil alam nila na malakas talaga ang mga Duterte. Malakas talaga sa 2028 si Inday Sara. At yung mga negosyo nilang corruptions, pag si Inday Sara yung makaupo, hindi nila yan hindi nila maipagpatuloy. At hindi nila maitatago yung mga nangyari ng mga nakawan dyan. Katulad nila ng flood control, isa lang yan. Marami pa, alam natin marami yan. Yung sa mga PhilHealth, lahat. Yung pangang Maharlika, investment funds, nangyayari dyan. Kumbaga, lahat ng walang mga big ticket projects, at saka yung mga investors, tumakbo na. Yung katulad ng sa South Korea, hindi na sa atin kasi alam naman nila na wala, puro baka kurakutin lang ng gobyernong Marcos. Kung wala talaga. Basta gusto ko lang na mangyayari na sana si Tatay Digong makalabas na, makabalik na sa ating bansa. Tapos sa 2028 makaupo si Inday Sara para may pagpatuloy muli yung mga natin, yung mga nasimula ni Tatay Digong. Kung saan proud tayo na tayo ay Pilipino. Ngayon, wala. Lumoral tayo ngayon. But anyway, makasampak, lagi lang tayong magdarasal sa Poong May Kapal dahil hindi man tulog ang Panginoong Diyos. Lahat ng mga hinanaing natin, pakikinggan din tayo niyan. Kumbaga ngayon, mayagpak itong mga demonyo. Kasi kulang pa tayo sa push. Push natin yung kung ano yung tama, Hindi naman natin gusto yung mga violence katulad ng nangyari sa Nepal at Indonesia. Pero pag nangyayari yan, ikasalanan din nila yan Kasi galit ng sambayan ng Pilipino. Pero ngayon gusto pa rin nilang i-push, Duterte yan. Pero nangyari sa kanilang administrasyon. So anyway, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.